Alamat ng ampalaya. Sa isang bayan na kilala sa masaganang ani ng mga gulay at prutas, nakatira ang isang lalaki na nagngangalang Ampulokyo. Siya'y kilala sa kanyang pagiging reklamador at kakaibang ugali. Walang bagay na nakakaligtas sa kanyang mapanuring mata at walang habas na puna. Parang walang kasiyahan sa kanyang puso, laging simangot at tila walang oras para sa ngiti. Dahil sa kanyang mapait na disposisyon, kahit bata pa siya'y mukha na siyang matanda. Ang kanyang balat ay mabilis na nagkulubot, tila ba dala ng galit at hindi pagngiti. Isang araw, habang siya'y nag-iigib ng tubig sa balon, lumapit ang isang matandang babae at magalang na nakiusap. "Iho, maaari bang ako muna ang maunang mag-igib? Kailangan ng anak ko ang tubig." Ngunit, mabilis na tumanggi si Ampulokyo. "Ako ang nauna rito, kaya't ako ang unang sasalok," wika ni Ampulokyo, habang sinasamahan ng masamang tingin ng matanda. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagpatuloy sa kanyang pag-igib. Walang pakundangan sa kalagayan ng nakatatandang babae. Napaiyak ang matanda sa asal ni Ampulokyo. Habang sumasalok ng tubig, winika niya, "Tunay ngang napakasama ng iyong ugali, Ampulokyo. Marami ka nang nasaktan at napaiyak dahil sa iyong asal. Sana'y makita ni Bathala ang iyong mga ginagawa at parusahan ka sa iyong kasamaan. Kung hindi ka magbabago, magdudulot ng kapaitan ng iyong kapalaran." Bulong ng matanda habang luha ang bumabagsak sa kanyang pisngi. Si Ampulokyo naman ay natatawa lang sa matanda. Ano bang akala niya sa akin? Katulad ng ibang tao na agad pagbibigyan? Magdusa siya. "Ako ang nauna, kaya ako ang mauuna," sabi niya sa sarili. Sa buong maghapong pagod sa bukid, nakatulog si Ampulokyo sa ilalim ng isang puno. Sa kalaliman ng kanyang pagtulog, siya'y nanaginip. Sa kanyang panaginip, lumitaw ang isang lalaki na nagliliwanag. Ang liwanag nito ay nakakasilaw, kaya hindi niya makita ang mukha nito. Sa isang tinig na buo at makapangyarihan, sinabi ng lalaki, "Ikaw, Ampulokyo, ay hindi na magbabago. Sadyang sobrang sama na ng iyong pag-uugali. Wala kang ginawang mabuti. Ang lahat ng nasa isip mo ay puro kasamaan. Kaya't bilang parusa, gagawin kitang isang gulay na may mapait na lasa. At hindi kaaya-aya ang anyo. Marami ang tatalikod sa'yo dahil sa iyong taglay na kapaitan. Hindi ka makakabalik sa iyong anyo hanggat may mga taong kagaya mo sa mundong ito." Nagising si Ampulokyo mula sa kanyang panaginip. Ngunit tila may kakaiba sa kanyang katawan. Unti-unti, ang kanyang balat ay naging kulubot at ang kanyang anyo ay naging kakatuwa. Siya ngayon ang gulay na kilala bilang ampalaya. May mapait na lasa at isang paalala sa lahat na ang kasamaan sa puso ay may kapalit na kapaitan. Mula noon, naging alamat si Ampulokyo at ang kanyang kwento ay nagsilbing babala sa lahat. Ang ampalaya ay simbolo ng pait na dulot ng masamang asal at paalala na ang kapaitan ay parusa sa mga pusong walang malasakit sa kapwa. Aral ng kwento, ang kasamaan at pagiging mapanlait sa kapwa ay may kapalit na kapaitan. Ang kawalan ng malasakit at paggalang sa iba ay maaaring magdulot ng sariling kaparusahan. Ang pagiging mapagmataas at masamang ugali ay hindi nakabubuti sa isang tao. Sa halip, ang kabutihang loob at malasakit ang mas ikinagaganda ng buhay ng isang tao. Mahalaga ang pagbibigay respeto at pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga matatanda, sapagkat ito ay tanda ng mabuting asal at pagkatao. Mga tanong sa pag-unawa. Una, sino si Ampulokyo at ano ang kanyang ugali? Pangalawa, ano ang hiling ng matandang babae kay Ampulokyo at ano ang kanyang naging tugon? Pangatlo, ano ang naging damdamin ng matanda matapos tanggihan ni Ampulokyo ang kanyang pakiusap? Pang-apat,
Ano ang nangyari kay Ampulokyo sa kanyang panaginip? Panglima, ano ang naging kaparusahan kay Ampulokyo dahil sa kanyang masamang ugali? Pang-anim, ano ang simbolo ng ampalaya sa kwento? Pangpito, anong mahalagang aral ang nais iparating ng kwento tungkol sa pakikitungo sa kapwa? Ang kwento ng alamat ng ampalaya ay nagpapakita sa atin ng kahalagahan ng kabutihan ng loob at respeto sa kapwa. Si Ampolokyo, na puno ng galit at reklamo sa buhay, ay nagmistulang paalala na ang masamang ugali at kawalang respeto ay nagdudulot ng kapaitan hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa ibang tao. Sa huli, ang pagiging makatao at mabuting loob ay magdadala ng kagandahan sa ating buhay. Naway magsilbing gabay ang kwentong ito upang palagi nating piliin ang kabutihan sa bawat pakikitungo sa iba at maiwasan ang kapalarang tulad ng kay Ampolokyo. Maraming salamat sa inyong suporta. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video para sa mas marami pang kwentong puno ng aral at saya.